installation kami ngayon ng unit. So yung pagkakabitan namin medyo malikabok. Kaya syempre ang unit na napili natin na magmamatch doon sa ating kakabitan is si Tucson. Okay, so siya yung nakita namin na medyo magpipit kasi talagang maalikabok dahil gawaan ng pitch yung kakabitan natin. So ayan, tutusok and tingnan natin yung loob ng tusok. So, boss, pahinga pa putol. Cut mo lang to. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung indoor. So floor mounted type siya. I-unbox natin. Okay, so shout out pala sa Tusok Philippines and syempre kay Ma'am Miles Martin Kila. Ayan, nandito na yung unit na pinadala mo sa amin. So i-unbox lang natin. Okay, so antay lang natin yung pagtanggal na rin. Gawin na natin ito. Tama pero usog na. 1, 2, 3. 137 kilos lang daw. Kaya ko, agad ikaw hindi. Saka nga. 1, 2, 3. Okay. Agad. Tanggal. Yeah. Ayan. Phillips screw. Phillips screw po siya. So ano siya? 3-phase. Ayan. Iikot ko Ano po kaya ko ito eh. Yan, so ito yung harapan niya. So dalawang pan. And yun nga lang problema natin kasi 3-phase kaya kapitan pa namin ng linya. Okay. Napakita ko na yung loob. So ayan yung loob niya. Yung tubo, makikita nyo yung standard, makapal. Then yung compressor, ayan, so 5-tonner siya na basic aircon ang ginamit natin. Ayan, so gumamit na rin siya ng sensor at saka control board dito. Heater siya. Okay, so may pressure switch, high and low, meron din siyang ito yung solenoid reverse. Ang brand ng compressor. Okay, so nakabalot, hindi na natin gagalawin yung balot. So okay naman, standard. Kaya ito yung napili namin na unit dahil ito yung alam namin na magtipid doon sa pagkakapitan natin na pwede siya sa commercial. Alam namin tatagal. Okay, so ayan. Okay na. Tatakip ko muna kasi aakit pala natin to. Buksan nyo yung ito yung indoor. Tapi yung pangkating ay Jan 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 jan. Pogi Apa? Lalagyan na natin.
tali. Pag ano, atak, para may katakan tayo. So, dalawa-dalawang tao lang. O, kahit ako lang pili sa kabila. 6 kayo doon. Dalawa. So, yung tali. Ano yan? Ano rin ito? Plastic. Harapan lang. Ano? Tali natin to. Dito na rin. Okay na. Ayan, okay naman. Digital control na siya. Lahat. So, tingnan na lang natin pag umandar. Ayan. Okay. Init ngayon, sobra. Lang naman, simple lang naman yung ano. Hanapan lang lagi natin ang kakabitan. Bawa, magta-transfer ka from one place to another. Lagi sa isa lang ha. Okay? Dahan-dahan lang pero Okay, safe. kakabit mo. Tapos, Ano yan? okay na, no? Hiram tayo.
So, naiakyat na namin yung unit. Ayan na. Medyo pahirapan sa pag-aakyat at saka medyo maingay dito. Ayan. So, itutur ko lang kayo doon sa dating aircon na nakakabit dito. Actually, ceiling cassette. Ito, oh. Ayan. So, ito yung ceiling cassette na unit natin. So, ito yung inabutan namin na unit. So, medyo ingat lang kami dun sa paghambang dahil hard-effect lang yata mo. So, tignan nyo naman kung paano naririnig pa kaya ako yan. Okay, medyo maingay maingay. Oh, tignan nyo yung kapal ng dumi. Tapos, ito rin siya, oh. Pakita mo to. May maliwanag pa. Oh, yero din to. So, hindi nakakabato yung init. Okay. Kaya yung ikakabit namin ngayon na bago, ayan. So, dito sana namin ipag-bracket. Ang problema, medyo malambot dito, kaya maglalagay pa kami ng angular na pagkakas dito. Dito namin ipipwesto. And dito natin, kasi malamang ipapadismantle ko na lang yon, ipaparelocate namin dito. Yung init niya, dito ko ipapatapon. Yan, ito yung matalikod siya, dito siya nakaharap. Okay, so ito yung unit natin. Ayan. Okay, so ang gagamitin natin si Tusot. So si Tusot ang ibabangga natin dun sa mga kilalang brand. Ayan, so para sa amin maganda ang performance ni Tusot Aircon pagkadating sa mga ganitong commercial, kasi ano siya gawa ng pig, kaya mapapansin nyo yun sa gawing likod ko, mga makina o kilingan. Yan. Kaya ang hinihingi namin na na preventive maintenance dito weekly para doon sa mga tawag dito yung mga filter, and monthly ang general cleaning. Kasi malayo kung kakabit ng ducting sana isasuggest namin, pero hindi pa papasok yata sa budget nila dahil masyadong malayo. So, unti-unti lang, sa susunod siguro ida-ducted type na para nasa labas ang mismong makina. At saka yung pinaka-condenser ay evaporator natin. So ngayon, ang gagawin lang muna pansamantala, ikakabit ito kasi importante na malamig doon sa baba natin. Okay, so bababa na kami at mag-layout kami ng tubo. Okay, ayos. So, tapos na tayo dito. Lapit ka na konti, mahina yata ang sounds ko. Ayan. Okay na tayo. Ito yung pusot na ikinabit natin dito sa taas. Kaya naka-full body na. Medyo nahirapan kami kumilos kapag nakasuot nito. Kaya medyo para sa safety naman namin ito. Kaya ayan, nakasuot kami ng body harness. So okay na siya, napaandar na natin. Nagkaroon lang kami ng konting aberya dahil natagalan yung pagkakabit ng electrical. Tapos dito yung tapping L1, L2, L3 meron yatang baliktad, kaya pinapapa namin para malaman namin yung niya. Ayan, so okay na naman, umaandar na tayo. Ayan, hindi lang ako makakuha ng ang ampere natin dahil saktong nahulog yung clamp ammeter namin. Ayun, patay, ayaw mabuhay yung clamp ammeter. So panghihiram na lang tayo mamaya doon sa maintenance nila. So ipapakita ko na, ipapasilip ko lang. Ito kayong wiring. Ito yung wiring natin. Mapapansin nyo yung black, nasa baba yung black brown, then yung nasa taas ko ay yung may kulay blue.
black, brown, blue. So dito may maling pacing din. So binago na rin namin. Nagkakaroon siya ng error na E6 kapag ka may maling pacing yung ating supply. So makikita natin dito. Dito is black, brown, blue. So dati tayo dito. So ito yung baliktad natin. So pinagpalit ko lang yung dalawa dito. Brown black. Doon sa na aircon natin, black brown. So may mali siya ata sa pacing nito, kaya itong isa wala kami naging problema sa pacing, tama. So ito yata nagkabaliktad sila. So hindi ko alam kung nagkabaliktad sa main. So okay na kasi nakapa naman natin. So makikita nyo ito kapag baliktad ang pacing. Papakita lang natin dito sa unit mismo. Nakasara na itong isa eh. Nakasara na. Ayan. So makikita nyo yung blinking ng ilaw. Ewan ko, kita kaya yan, Do? Ayan, may blinking ng ilaw. Kapag ka nagbi-blink na siya, ibig sabihin yan, normal yung, ay tama yung pacing ng power supply natin. Pero kapag naka-steady, baliktad ang pacing. Tapos pwede nyo siyang malaman din yung magnetic contactor natin. Ito, kita yung magnetic contactor. Kung baliktad ang pacing, bahagyang sundutin nyo yung magnetic contactor natin. Tapos tingnan nyo yung gauge sa baba dito, kung bubomba or gagalaw, bababa yung ating pressure. Kapag hindi bumaba ang pressure, ibig sabihin baliktad ang pacing natin. Huwag mong itutuloy na itusok yung magnetic contactor. Pwede naman, hindi naman yan basta nakakasira. Hindi yan nakakasira ng compressor. Huwag nyo lang tatagalan. So bahagyan nyo susundutin lang. Kapag umandar yung compressor, pagkatusok nyo doon sa magnetic contactor natin na to, at yung ating gauge ay gumalaw ng pababa, ibig sabihin tama ang pacing. Pero kung hindi gumalaw pababa ang ating gauge, mali ang pacing ng ating wiring. Ayan, so kaya madali nating makakapa ito kung baliktad ang pacing ng L1, L2 at saka yung L3 natin. And ang monitoring nyo ulit, yung sinasabi ko, yung ilaw na nasa loob. Kapag steady ang ilaw, ibig sabihin baliktad ang pacing. Kapag ka nagbi-blink, tama ang pacing. Okay? Gets na. So okay na tayo dito. Gets na lang namin. Ito, maandar na, maayos na ang lamig. Hindi lang namin nakuhanan ng eksaktong amperahe. Pero dun sa gauge monitoring natin, tama naman tayo. Okay na. So inabot tayo ng kanina, 7 o'clock kami nag-start. So ngayon ay 9 o'clock na ng umaga. Nagkape lang kami, kaya pupunta muna kami, mag-aalmusal muna kami. Babalik kami dito. So ipipix na namin itong taas. Okay na tayo. Iaayos na lang natin itong latag ng wiring. Kukunin mo yung cable tie sa bag. Okay, so bababa tayo. Nag-automatic na to kasi 23 ang ilaw to. So 24 degree na ang room natin. Nakaset tayo na 24. Ayan, so ito yung aircon to. Okay na. Ayan, kita na. Okay. Sige sir. Okay na, oh. Lamig, oh. Kita na. Kita, boss. Okay. Ayan. So yung binubuga niya is ayan, 14 degree. Yung lamig na binubuga niya. Ayan, bumaba na siya.